Meron po tayong ipapaabot po sa inyo guys. Alam po natin na sabik na po kayong mapanood ulit ang mga iboboto ngayong May 12. Malapit na po yung election guys, kaya naparito tayo sa ating kaibigan. Nais po nilang magbigay po ng tugon sa lahat po ng makapanood sa atin kung sino ang karapat-dapat na ilagay sa baluta at kung sino ang karapat-dapat na ating iboto ngayong halalan, no, sa Petsa 12. Kaya naparito tayo para malaman po ninyo ang mga ipapaabot po ng ating mga kaibigan. Subukan po natin na makausap yung ating mga kaibigan dito. Kaibigan, uy, salamat. Kumusta kayo? Marami pong naghingi sa atin ng payo kung sino po ba talaga ang dapat po daw na iboto ngayong Petsa 12, kasi malapit na. Ilang araw na lang before magbutuhan, no? Sabi ng ating kaibigan guys, sa lahat po ng mga nag-request sa atin, ito na po, babanggitin na po ng ating kaibigan kung sino po talaga ang karapat-dapat po na inyong ilagay sa inyong baluta ngayon. Huwag po kayong magpapalinlang sa pira. Tanggapin po ninyo kung sino man po yung mga politiko dyan na magbibigay, na mga leader po nila na magpapaabot ng pira sa inyo. Tatanggapin po nyo yan. Bahala na po yung pagpasya po ninyo doon. Kaibigan, pwede po magpangalanan po natin. Oo, alam po natin yan. Naalala ko po yung ipinapaabot po nyo nung nakalipas na sigurong ilang buwan na po siguro yung pagpapaabot ninyo. Unang-una guys, si Rodante Marcolita ang dapat natin pong iboto din. Kaibigan, gusto kong malaman, alin pa dito ang mga kasamahan ni Rodante Marcolita na iboboto sa mga tao? Sino pa? Ay, salamat po sa lahat po ng makapanood sa atin. Ang PDP laban po ang nais, no, na pabutuhan ng ating kaibigan. Pero wala kaming babanggitin dito. Ang binanggit lang po niya si Rodante, no, Marcolita. Kung sino man po yung beat po ninyo dyan na mga PDP laban, kung sino po talaga ang karapat-dapat po doon sa inyong puso, hindi na lang po daw babanggitin pa ni kaibigan. Nasa inyo lang po talaga ang pagpapasya nito. Kasi lahat po ng mga PDP laban dito, kung marami po ang mananalo po dito sa PDP laban, sigurado na malakas ang team ng Duterte at marami po makatulong sa kanila, lalo na ay gusto talagang pababagsakin po ng mga kalaban nito. Kaibigan, hindi po daw nababanggitin po yung ibang mga iboboto sa PDP laban guys, baka po magtampo yung iba. Kasi meron pong meron pong hindi po mabanggit-banggit ni kaibigan dito guys. Kaya ito na lang po, kung sino man po, kung alin po doon na mga PDP laban ang malapit sa puso nyo, huwag po kayong magdalawang isip. Basta sinabi ng ating kaibigan, makakatulong ito. Yung ka-line up ni Duterte na mga senador dito guys, malaking tulong po ito. Dahil po mayroong pagbabago ang kanilang nakikita, kaibigan. Pero bakit kaibigan, ikaw kung tatanungin kita, meron po ba kayong ipapaboto sa kabila? Doon sa mga Marcos ba na mga kaalyansa? Oo nga, alam po natin kanya-kanya po ang ating ipinaglaban po ng mga team, no? Kung sino man po yung iboto po nyo doon sa team ni BBM, kung malapit po talaga sa inyong puso, alam po natin kanya-kanya man po tayo.
dito lang po malalaman kung sino ang mananaig. Paramihan po kung sino po talaga ang pinakamaraming nag-a-idol sa dalawang team nito. Kung marami, kung mananaig po talaga yung rami ng PDP Laban, sila po yung mananalo. Kung matatalo po yung PDP Laban sa kabila, ibig sabihin nito, wala tayong magagawa. Gusto ko lang fair lang po kaibigan, di ba? Pero pwede natin banggitin din po kung alin po doon po sa kabila na medyo may ikakabuti po ba ng mga ibubuto po ng mga nag-a-idol sa kanila. Guys, pasensya na po kayo ha. Sabi ng ating kaibigan, kanya-kanya po talaga ang kagustuhan natin, no? Dili man nato mapilit ang isang tao kung ayaw po. Kasi yung mga Duterte, kung ayaw po ng mga idolo kaya BBM, kung ayaw po nila sa Duterte, hindi po yan mapipilit. Tulad po ng sinabi ng ating kaibigan, no, na kayo na lang po bahala. Kung mananalo, kung paramihan man ito, kung marami po ang sumusuporta sa BBM, ibig sabihin nito, mananalo po yung kanilang mga ka-line up. Kung marami po yung nagmamahal sa mga Duterte, dito po yung malalaman kung sino po ang mananalo ngayong Pitsa 12 kaibigan. Pero bakit po isa lang po talaga ang inyong nabanggit kaibigan? Sabi ng ating kaibigan guys, kitang-kita po niya si Marcolita. No, hayag na hayag po. Hindi po pala na sa labas lang po natin makikita ang anyo ng isang tao. Kaya dapat po talaga na maging wais tayo. Titingnan po natin ang kanyang loob sa kanyang katawan. Kaya kaibigan, maraming salamat sa advice. Kaya sa lahat po ng mga supporters ng mga Duterte, huwag kayong magtampo kung bakit po si Marcolita ang binanggit ni kaibigan. Hayag na hayag po sa kanila na mayroong malaking gusto talaga na gawin po ng Marcolita. Pero wala po sinabi si kaibigan na hindi po ninyo ibuto ang PDP Laban. Kung sino man po doon ang malapit sa iyong puso, babalikan po natin pagpapaabot. Huwag po kayong magdalawang isip. Mas maganda na ang mga PDP Laban na sila ang dapat po na ka-line up na maraming mananalo para po ay hindi po talaga madidiin po ang mga Duterte dito kaibigan. Oo nga, para walang pagtatampo kung kay BBM po kayo, no, kung mayroong mga bumabaliktad, wala tayong magagawa. Kaya magrespetuhay na lang. Basta ang importante dito, napaabot namin ang inyong gustong ipaboto. Kasi malapit po talaga ang kay kaibigan, no? Kaya Marcolita talaga yung nakita niya. Mas maganda po talaga pipiliin po natin ang mga ka-line up ni Marcolita ngayon dito guys. Kung marami po ang mananalo dito, mapatibay po talaga ang samahan po ng mga Duterte dito at hindi po mapapabagsak. Salamat kaibigan ha.